Sa kabila ng mga babala ng Estados Unidos laban sa isang kontraopensiba laban sa Israel, ipinaparating ng Iran ang isang matapang na mensahe ng diplomasya. Nakahanda ito sa isang komplikadong ganti na may mas makapangyarihang warheads at iba pang sandata, ayon sa mga Iranian at Arab officials na may kaalaman sa mga plano. Nananatiling hindi malinaw kung totoo ang mga banta ng Iran o bahagi lamang ng matapang na pananalita. Ang mabagsik na airstrike ng Israel noong Oktubre 25 ay sumira sa mga estratehikong depensa sa himpapawid ng Iran na nag-iwan sa bansa na mas vulnerable at sobrang nagpataas ng panganib kung isa sa katuparan nila ang mga plano nilang pag-atake sa Israel. Ang magiging tugon ng Israel ay nakasalalay sa laki, katangian at bisa ng banta ng Tehran. Sa ngayon, hindi pa tina-target ng Israel ang mga pasilidad ng langis at nuklear ng Iran na mahalaga sa ekonomiya at seguridad nito, ngunit maaaring magbago ang pananaw na ito ayon sa mga opisyal ng Israel. Sinabi ng Iran sa mga Arab diplomats na ang kanilang regular na hukbo ay makikilahok dahil sa pagkawala ng 4 na sundalo at isang sibilyan sa pag-atake ng Israel ayon sa mga opisyal ng Iran. Hindi nangangahulugang ipapadala ang kanilang mga sundalo, ngunit ang Islamic Revolutionary Guard Corps na kadalasang humahawak sa mga isyu ng seguridad laban sa Israel ay hindi kikilos ng nag-iisa sa pagkakataong ito. Isang opisyal mula sa Egypt ang nagsabi na nagbigay ang Iran ng babala tungkol sa isang matindi at komplikadong paghihiganti. Sinabi ng isang opisyal ng Iran na nawalan ng mga tauhan ang kanilang militar, kaya't kailangan nilang tumugon. Idinagdag pa ng opisyal na maaaring gamitin ng Iran ang teritoryo ng Iraq para sa bahagi ng operasyon at malamang natatargetin ang mga pasilidad militar ng Israel, ngunit mas agresibo kumpara sa nakaraang pagkakataon. Hindi nilalayo ng Iran na limitahan ang paghihiganti nito sa mga missile at drones tulad ng 2 nakaraang pag-atake, at ang anumang missile na gagamitin ay may mas makapangyarihang warheads ayon sa mga opisyal ng Iran. Sinabi ng Iran na karamihan sa kanilang mga missile noong Oktubre 1 ay 4 na uri ng medium-range ballistic missiles, EMAD, Ghadr, at ang 2 sa pinakabagong at advanced nito, ang Khaybar Shekan at Fatah. Isa pang aspeto sa tugon ng Iran ay ang eleksyon sa US, ayon sa opisyal ng Iran. Ayaw ng Iran na maimpluwensyahan ang eleksyon sa US sa pamamagitan ng kanilang pag-atake, dagdag pa ng opisyal, kaya ang ganti daw nila ay darating pagkatapos ng botohan sa Martes, ngunit bago pa man ang inaugurasyon ng bagong Pangulo sa Enero. Takot ang Iran kay Donald Trump ayon sa mga ahensya ng intelihensya ng US. Sinabi ng mga opisyal mula sa Ehipto, Bahrain at Oman na ibinahagi ng mga diplomat ng Iran ang mga pangunahing balangkas ng kanilang tugon matapos ang mga babala mula sa US, parehong pampubliko at pribado, laban sa pagsali sa isang palitan ng atake laban sa Israel. Si Linda Thomas Greenfield, ang US Ambassador sa United Nations, ay nagsabi noong nakaraang linggo na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan sakaling umatake ang Iran sa Israel o sa US. Idiniin niya na dapat nang matapos ang direktang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Iran. Matapos ang pag-atake ng Israel, sinabi ng mga opisyal ng Iran sa iba pang mga bansa sa rehiyon na wala silang intensyon na gumanti. Ilang araw lamang ang lumipas, nagbago ang tono ng Iran. Noong Biyernes, nagbanta ang isang mataas na general ng Iran ng isang hindi masukat na ganti, at noong Sabado ay nagbigay babala ang pinakamataas na lider ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ng isang mapanakit na tugon. Ayon sa mga opisyal ng kanluran, naniniwala silang tinatalakay ng mga lider ng Iran kung paano at kung dapat silang tumugon, kasama ang posibilidad na ang pag-atake ay isagawa ng mga proxies sa labas ng Iran upang magkaroon ng antas ng pagdepensa.
Naniniwala rin ang mga opisyal ng Israel na seryosong pinag-iisipan ng Iran ang ganti at nagbabala sila na handa silang maglunsad ng mas agresibong pag-atake bilang kapalit. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na winasak ng militar ng Israel ang mga depensa ng Iran at binaliwala ang mayayabang na salita mula sa mga lider ng Tehran. Idiniin ni Netanyahu na mas malaya ngayon ang Israel na gumawa ng anumang aksyon sa Iran. Pinilit ng US na limitahan ang pag-atake ng Israel noong Oktubre. 26 na mga military targets na iniwasan ang mga pasilidad ng nukleyar at langis ng Iran. Gayunpaman, nababahala ang mga Arab officials na hindi na mapipigilan ng Israel sa susunod. Inulit ni Netanyahu noong nakaraang linggo na ang paghadlang sa Iran mula sa pagkakaroon ng mga sandatang nukleyar ay nananatiling pangunahing layunin ng Israel. Patuloy na itinatanggi ng Iran na gumagawa ito ng sandatang nukleyar. Ipinahiwatig ng Israel na maaari nitong tamaan ang mga ganitong klasing target sa kanilang pag-atake noong Oktubre 26. Tinamaan ng Israel ang isang pasilidad na dati nang ginamit ng Iran sa nuclear weapons work. Ayon sa mga eksperto, ipinakita ng satellite imagery na tinamaan din ng Israel ang isang target na mababa ang halaga sa Abadan refinery ng Iran. Noong linggo, sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi pwedeng palampasin ng kanilang bansa ang pag-atake ng Israel nang walang sagot. Gayunpaman, bilang senyales na pinag-iisipan pa rin ng Iran kung paano gaganti, sinabi niyang, ang uri at tindi ng aming ganti ay maaaring magbago sakaling magkaroon ng ceasefire sa Gaza at Lebanon. Sinabi ng US na hindi sangkot ang kanilang militar sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa Iran. Ngunit malamang na tumulong ang puwersang Amerikano sa pagtatanggol sa Israel sakaling magkaroon ng ganti. Iniutos ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang pagpapadala ng ilang bomber aircraft, tanker aircraft, at Navy destroyers sa Middle East, ayon sa Pentagon noong Biyernes. Ang mga karagdagang military assets ay darating habang inaasahang aalis ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group sa rehiyon. Ito ang unang pagkakataon na mawawalan ng carrier at mga kasamang barko ang US sa rehiyon mula nang umatake ang Hamas sa Israel noong Oktubre 2023. Kinumpirma ng United States Central Command na dumating na sa Middle East ang mga US bomber habang tumitindi ang tensyon kaugnay ng posibleng pag-atake ng Iran laban sa Israel. Sa ulat ng CENTCOM ngayong linggo, sinabi nilang ang mga B-52 Stratofortress strategic bombers mula sa ikalimang bomb wing ng Minot Air Force Base ay dumating na sa rehiyon, ngunit hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang pagpapadala ng mga B-52 long-range bombers, kasama ang mas maraming destroyer, fighter squadron at tanker, ay bahagi ng hakbang upang pigilan ang Iran at ang mga militanteng kaalyado nito. Ang mga aksyong ito ay naganap bago ang presidential election sa US sa Martes at sa gitna ng pangamba na maaring sumiklab ang mas malawak na kaguluhan sa Middle East dahil sa mga umiiral na hidwaan sa pagitan ng Israel at mga proxy ng Iran na Hamas at Hezbollah sa Gaza at Lebanon. Noong Sabado, nagbanta si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, laban sa Israel at US, sinasabing magkakaroon ng matinding paghihiganti kasunod ng mga pag-atake ng Israel noong Oktubre 25 na tumarget sa mga military base at iba pang lugar na pumatay ng hindi bababa sa 5 tao sa Islamic Republic. Idinagdag ni Khamenei sa isang video na inilabas ng Iranian state media na tiyak na tatanggap ng matinding tugon ang mga kaaway, maging ang Israel o ang Estados Unidos ng Amerika para sa kanilang ginagawa sa Iran, sa bansang Iranian at sa Resistance Front. Gayunpaman,
Hindi idinetalye ni Khamenei kung kailan mangyayari ang nasabing atake o kung ano ang magiging saklaw nito. Nauna nang naglunsad ang Iran ng dalawang pangunahing direktang pag-atake sa Israel noong Abril at muli noong Oktubre. Sa pinakahuling pag-atake, nagpakawala ang Iran ng halos 200 ballistic missile patungo sa mga target sa Israel. Samantala, nagpadala naman ang militar ng US noong nakaraang buwan sa Israel ng isang missile defense system na tinatawag na Terminal High Altitude Area Defense upang protektahan ang Israel mula sa mga posibleng pag-atake mula sa Iran. Isang bagong intelligence report ang nagsasabing ipagpapatuloy ng Iran ang mga pagtatangka na patayin si dating Pangulong Donald Trump, anuman ang magiging resulta ng eleksyon, at ang mga kalaban ng US ay magpapatuloy na subukang pahinain ang tiwala sa eleksyon kahit matapos ang Nobyembre 5. Ayon sa ulat mula sa Office of the Director of National Intelligence na inilabas nitong Martes, natuklasan na ang mga pagsisikap ng Iran na paslangin si dating Pangulong Donald Trump at iba pang dating opisyal ng US ay malamang na magpatuloy pagkatapos ng pagboto anuman ang magiging resulta. Noong Setyembre, iniulat ng kampanya ni Trump na binalaan ng mga intelligence officials ang Republican na kandidato ukol sa totoo at tiyak na mga banta mula sa Iran na paslangin siya. Ang US ay gumawa ng walang kapantay na mga hakbang para protektahan ang dating Pangulo mula sa posibleng paghihiganti ng Iran dahil sa pagpatay kay General Qasem Soleimani. Ang parehong si Trump at ang kanyang mga mataas na opisyal na nag-utos ng pag-atake noong 2020 ay naharap sa mga banta sa kanilang buhay mula sa Iran na kamakailan lamang ay nag-hack sa kampanya ni Trump at sinubukang magpalaganap ng impormasyon sa mga demokratiko at sa media. Ayon sa politiko, gumastos din ng humigit kumulang $150 milyong kada taon para sa proteksyon ng mga opisyal tulad ni dating Secretary of State Mike Pompeo at dating pinuno ng US Central Command na si General Kenneth McKenzie. Ipinahayag din sa ulat na mas pinapaboran ng Iran si Kamala Harris at nakatuon ang kanilang mga hakbang sa pagpigil kay Trump, habang mas pinapaboran naman ng Russia si Trump at patuloy na inaatake si Harris. Nagbabala ang hepe ng hukbo ng Ukraine na ang kanilang mga puwersa ay humaharap sa isa sa pinakamakapangyarihang opensiba ng Russia mula nang magsimula ang digmaan, habang inangkin ng Russia na nakakuha ito ng karagdagang mga pamayanan sa silangang frontline. Patuloy na umuusad ang Russia sa rehiyon ng Donbas sa silangan na nais makuha ng buo ni Pangulong Vladimir Putin. Iniulat ng Reuters, batay sa open source data, na ang Russia ay nag-a-advance sa pinakamabilis nitong bilis sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Ayon kay Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Ukraine, nananatiling mahirap ang sitwasyon sa frontline at may mga lugar na nangangailangan ng patuloy na pag-renew ng resources ng mga unit ng Ukraine, ayon sa isang pahayag sa Telegram noong Sabado ng umaga. Sinabi niya na ang mga puwersa ng Kyiv ay lumalaban sa isa sa pinakamakapangyarihang opensiba ng Russia mula nang magsimula ang full-scale na pagsalakay. Noong katapusan ng linggo, pinahayag ng Russia ang pagkakakuha ng 2 pamayanan sa rehiyon ng Donetsk, ang Kurakhivka at Vishnev. Hindi pa kinukumpirma ng mga opisyal ng Ukraine ang alinman sa mga pahayag na ito. Ang Vishnev ay malapit sa Pokrovsk, isang mahalagang logistics hub sa silangan at isang pangunahing target ng opensiba ng Russia. Samantala, patuloy ang pag-atake ng mga drone ng Russia at naghahanda ang Ukraine para sa isang maaaring maging mahirap na taglamig dahil sa matinding pinsala sa infrastrukturang pang-enerhiya. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na naglunsad ang Russia ng higit sa 50 drone attack sa Ukraine mula Sabado ng gabi hanggang Linggo. Sa nakaraang linggo, naghulog ang Russia ng higit sa 100 bomba sa Ukraine at naglunsad ng halos 30 missiles
at halos 500 Shahed drones sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine, dagdag niya. Ayon sa pahayag, karamihan sa mga pag-atake ay nakadirekta laban sa mga sibilyang bagay at kritikal na infrastruktura. Sa mga nagdaang linggo, nagsusumikap si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na makakuha ng karagdagang suporta, ngunit hindi pa niya nakakamit ang pahintulot na magsagawa ng mas malalim na pag-atake sa loob ng Russia. Inulit niya ang kanyang panawagan para sa tulong mula sa kanluran at binanggit sa isang pahayag na ang lahat ng mga pag-ataking ito ay hindi sana naging posible kung nagkaroon sila ng sapat na suporta mula sa mundo. Nagbabala si Zelensky na unti-unting pinapataas ng Russia ang kanilang mga aktibidad at idinagdag na may kakayahan pa rin ang Moscow na gumamit ng mga Western components para sa layuning ito. Sinabi rin niya na ang lahat ng ito ay ibinibigay sa Russia mula sa ibang bansa at sa kasamaang palad nanggagaling ito mula sa mga kumpanya sa China, Europe at Amerika. Maraming maliliit na kontribusyon sa patuloy na terorismo ng Russia. Ang mga kaganapang ito ay nagaganap sa isang delikadong panahon para sa Ukraine. Ang eleksyon sa pagkapangulo ng Estados Unidos sa susunod na linggo ay magtutukoy sa pulisiya ng Amerika sa Ukraine. Kung mahalal si Kamala Harris, inaasahang ipagpapatuloy niya ang mga sumusuportang pulisiya ng Administrasyong Biden. Sa kabilang banda, iminungkahi ni Donald Trump na tatapusin niya ang suporta para sa war effort ng Ukraine sa digmaan at sinabing maaari niyang tapusin ang digmaan sa loob ng isang araw. Ganunpaman, sa kabila ng mga pahayag ni Donald Trump na maaaring hindi niya suportahan ang Ukraine, hindi pa rin tiyak kung ano ang gagawin niya. Samantala, naiulat na pinapalakas ng Russia ang kanilang puwersa sa tulong ng mga sundalo mula sa North Korea. Ayon sa mga nangungunang opisyal ng Estados Unidos ngayong linggo, hanggang 8,000 sundalo ng North Korea ang nasa rehiyon ng Kursk sa Russia at inaasahang sasabak sa labanan kontra Ukraine sa mga darating na araw. Libu-libong sundalong North Korean ang dumating sa Russia ngayong buwan para sa pagsasanay ayon sa US intelligence na nagdulot ng pangamba na sila ay maaaring i-deploy upang palakasin ang puwersa ng Moscow sa Ukraine. Ang pagdating ng mga tropang ito ay nagpataas ng alarma sa Estados Unidos at mga kaalyado nito dahil sa lumalaking koordinasyon sa pagitan ng mga bansang kontra-kanluran. Ang mga pakikipagsosyo na dati ay pansamantala lamang ay nagiging mas hayagang ugnayang militar na nagdudulot ng mas malawak at agarang banta sa seguridad. Bukod dito, daan-daan na Iranian drones ang naging bahagi ng pag-atake ng Moscow sa Ukraine. Noong nakaraang buwan, inihayag ng US na nagpadala ang Tehran ng short-range ballistic missiles sa Russia. Inakusahan din ang China na pinapagana ang war machine ng Russia sa pamamagitan ng malalaking dami ng dual-use goods tulad ng microelectronics at machine tools na maaaring gamitin sa paggawa ng armas. Noong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon, pinatawan ng parusa ng US ang 2 Chinese firms dahil sa pagsusupply ng kompletong weapon systems. Lahat ng 3 bansa, China, Iran at North Korea, ay itinanggi ang mga akusasyon na nagbibigay sila ng ganitong suporta. Isang grupo na suportado ng Kongreso na nagsusuri sa US Defense Strategy ang nagbigay ng tawag sa Russia, China, Iran at North Korea bilang isang axis of growing malign partnerships, bilang pagtukoy sa umuusbong na kooperasyon ng mga ito. Ang lumalaking takot ay ang pinag-isang pagkagalit ng mga bansang ito laban sa Estados Unidos ay nagtutulak sa kanila na magtulungan, na nagpapalakas sa banta na maaaring idulot ng bawat isa sa kanila sa Washington o sa mga kaalyado nito, hindi lamang sa isang rehiyon kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo ng sabay-sabay. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin nitong Miyerkules, ang partisipasyon ng North Korea sa digmaan sa panig ng Russia ay isang napakaseryosong issue na magkakaroon ng epekto hindi lamang sa Europa
kundi pati na rin sa Indo-Pacific region.